Kuya Daniel, ang aking halimbawa sa bata, ay hindi naman krimen ang ating pinag-uusapan sa bata. Yung pagsuway lang sa kautusan ng magulang. Na kahit na for example, huwag kang kumain yan. Kung gusto talaga ng batang kumain, kakain at kakain yan. In fact, nagtatago pa yan sa magulang. So having said that, kung ang criminal gusto talagang gumawa ng krimen, kahit na may death penalty, magagawa pa rin siya ng krimen. With that argument that you're saying, of course, diba? But as a continuation of that argument, pag nandiyan dyan ang kaparusahang kamatayan, ay maaaring matakot siya. At saka yung sinasabi natin, pero kung alam niya lulusot siya, hindi matatakot. Yan ang sinasabi natin The punishment of a parent, sabi ng tatay niya, ikaw, huwag mong gagawin niyang masama, parurusahan kita. Kaso alam ng bata, spoiled siya lulusot siya dahil yung tatay niya hindi naman siya parurusahan. Hindi gagawin ng bata ulit. Kaya sinasabi natin, pag tiyak na mapaparusahan ka, yun, doon ka, hindi gagawa ng masama. At ano ang kaparusahan? Tiyak nga na mapaparusahan ka, pero kung ang parusa naman ay hindi commensurate o angkop sa kasalanang ginawa mo, wala ring mangyayari. Dapat angkop. Huwag mo lamang papatayin yung anak kung buhay ang iyong inutang, kailangan na buhay din ang iyong ibayan. Ano tayo ron? Sa lumang tipan. Pero ngayon, bagong tipan na tayo. Bago na ang ating panganiwala. Dumating na si Jesucristo. In fact, sa Pasko, darating siya ulit. Pahalagahan natin ang ginawa ng ating Panginoon. Binigyan tayo ng panibagong pananaw tungkol sa buhay ng Kuya tao. Daniel, hindi ko sasagutin ang unang tipan sapagkat ayaw kong idamay ang ating paniniwala at pagsamba sa Diyos sa usaping ito. Sapagkat ito ay usaping panlupa lamang. Iba yung usaping pang Diyos, iba yung usaping panlupa. Kaya ngayon, ang ating pag-usapan ay yung buhay natin dito sa lupa. Bagamat bilang sagot na padaplis lamang sa sinasabi ni Congressman Atienza na unang tipan at ibang tipan na tayo ngayon. Subalit hindi ba, sinasabi din sa Biblia na ang mga otoridad dito sa lupa ay ang kanilang karapatan, ang kanilang kapangyarihan para sa kabutihan ng lahat ay nanggagaling sa Diyos. Kaya ngayon, ang ibig kong sabihin, kung sino man ang mga pinuno o opisyal ng ating bansa na nagpataw ng kamatayang parusa, sapagkat ito ay para sa kabutihan ng lahat. Ang otoridad na ito, ang kapangyarihan na ito ay hindi nanggaling sa tao, ito ay nanggaling sa Diyos. Okay. Ito mo na. Go ahead. Huwag natin pabayaan sa salita yun. Yung kamatayan galing sa Panginoon Diyos, hindi. Galing sa demonyo yan. Dahil ang Panginoon nangangaral na siya ay isinilang bilang isang tao para magkaroon tayo ng pagpapahalaga sa buhay ng tao. Yan ang leksyon ng Pasko Hindi ko nasiyasat, Kuya Daniel. Ang buong Biblia, hindi kasi kaparehas mo ako, Kuya Daniel, na bawat pahina ay alam ang Biblia. Subalit, susundan kong sinabi mo kanina na kahit na ang Panginoong Diyos ay kanyang binibigyan ng puwang ang kamatayan dahil kung kailangan para sa kabutihan ay pwede mo itong i-implementa. Pero magkaiba kasi yung panuntunan ng tao at panuntunan ng Diyos. Ngayon, paano ngayon natin pagsasabungin ito sa presentasyon ninyo? Kasi itong dalawa na ito ang magtatagpo doon ho sa ang principal sponsor si Congressman Castro. At dito naman ho sa kabilang dako ay si Congressman Atienza. So, kayo, ano ang pinaka matinding argumento bakit sinasabi ninyo na kailangang ibalik ang death penalty? Pwede nyo bang iba to? Unang-una, kung ano ang kinakatakutan, yun ang iniiwasan. Pagtabihin mo ang kamatayan na parusa at panghabang buhay na pagkakulong. At sigurado ko na mas matatakot ang kriminal sa kamatayan kaysa habang buhay na pagkakulong. Ang akin diyang halimbawa, noong may pagdinig sa mababang kapulungan, si J.B. Sebastian mismo na isang talamak na kriminal na maaring pinarusahan ng kamatayan kung meron tayong death penalty, ay nagsasabi, natatakot to akong mamatay sa loob ng New Bilibid Prison. Pero yan ang sinabi niya. Pagpatuloy yes, please, go ahead. Pangalawa, ang batas ay hindi nag-uutos sa iyo na gumawa ka ng krimen. Ang batas
ay hindi nagbibigay ng inspirasyon kahit kanino na gumawa ka ng krimen o ipagtulakan ka ng batas na gumawa ka ng krimen. Ang batas ay nandiyan lang, nakatingin sa iyo. Pag gumawa ka ng krimen, diyan lamang papasok ang batas. Kaya ngayon, kung gusto mong mamatay dahil ikaw ay gagawa ng isang karumaldumal, kasuklam-suklam o kakilakilabot na krimen, ang tao ang nagdesisyon, hindi batas. Kaya kung gusto mong mamatay dahil alam mo na ang iyong krimen na gagawin ay ang kaparusahan, kamatayan, desisyon ng tao yun, hindi desisyon ng batas. Pero alam mo, hindi ganyan nga ang karanasan ng tao sa iba't ibang panig ng mundo. The punishment is not the deterrent. Hindi nakakapigil ng krimen ang parusa, kundi yung katiyakan na ikaw ay mahuhuli. Pag hindi ka mahuhuli dahil gusto ni Congressman Castro, kamatayan lang. Samantalang yung sistema natin ng may diferensya, hindi matatakot ng kriminal. Ang mangyayari dito, maraming mapapatay. Sabi ng Pangulo, 5, 6, araw-araw daw papatay ang gobyerno. Ano mangyayari sa ating bansa? Ang worry namin, yung mga kabataan ngayon, lalaki yan. The next generation of Filipinos will be a very violent generation. Patayan dito, patayan doon. Wala nang pagpapahalaga sa buhay ng kapwa. Walang pupuntahan ng bansa natin. Sayang yung pagpapala ng Panginoon. Binigyan tayo ng yaman ng kalikasan. Hindi natin pakikinabangan yan kapag kamatayan lang ang ating pinangangalandakan. Bago kita bigyan ng pagkakataon kong dito na makapag-interpellate. Tatanungin ko lang muna si Kong Castro. Do you acknowledge po na may problema tayo sa ating justice system? Yan sanang isasagot ko. No. Sa komentaryo niya. Pero ako ay naniniwala. So you believe? Yes. Okay. Yes. So ang punto po, you believe that there is a problem with our criminal justice system? Yes, there But is. Isn't it putting the cart before the horse na bago natin ayusin yung criminal justice system natin, ilalagyan mo na kagad nung isang parusa na hindi mo natitiyak kung maipapatupad ng maayos because may defektibo tayong proseso ng criminal justice. Hindi ho ba yung sinasabing punto ni Kong Lito, ayusin mo muna yung criminal justice system natin. Kung maayos ito, that's the time you determine whether there will be a need, kung kailangan pa bang i-impose ang death penalty o kung naiayos mo ito ay sapat na yung kasalukuyang pena na ibinibigay natin para ma-eliminate itong problema. Hindi ho ba mas akma na unahin kung ano ang dapat na mauna? Kumbaga sa bata ay hindi gawing suwe, ulo ang unang lalabas. Tama yung Kuya Daniel. Opo. Pero ang approach dito ay hindi yung unahin ang criminal justice system reformation ng ating justice system, kundi ang approach ay simultaneous. Dahil ayaw natin na habang inaayos natin ang ating criminal justice system ay pinagpipiestahan naman ang ating mga taong bayan ng mga kriminal. No, kung hindi nga ho ayos yung criminal justice system mo, pagpipiestahan pa rin ang kriminal dahil hindi nga ho ayos yung criminal justice system. Ang ibig ko sabihin, Kuya Daniel, so even if you have the penalty, simultaneous approach. Yes, ibig sabihin, kung naririnig mo ang programa ng gobyerno na nagkasundo ang executive at ang ating Korte Suprema na nangunguna sa ating judiciary na i-reform na ang ating criminal justice. Yes, sir. But do you acknowledge that kung yung possibility na kung maiayos ang criminal justice system, ang posibilidad na mabawasan yung kriminalidad na nangyayari ngayon kung maayos ang ating criminal justice system? Do you acknowledge that possibility, sir? Well, it is a possibility, but it will not completely achieve yung dapat na makamit na kung nandiyan ang death penalty. No, but what I am saying is, hindi ho nga ba mas appropriate na unahin iayos yung criminal justice system and wait for the result of it and then acknowledge kung meron bang naging resulta, then it's the time we push for whatever it is na dapat na gawing kasunod. Kasi kung
meron naman pala tayong inihintay paano kung hindi? Ang aking pinaniniwalaan, Kuya Daniel, ay pwedeng isabay ang reformation ng ating judicial system at ang batas na kaparusahan ng death penalty. Sapagkat Hindi ba ganito lang? Kasi yung sabay na sinasabi natin, pag sinabay natin, okay, na-impose ang death penalty. Are you sure na pag nagkaroon ng imposition ng death penalty, ayos na agad ang criminal justice ako'y system? naniniwala na yung present natin na judicial system ay sapat upang i-implementa ang death penalty. No. It's, go ahead. Uulitin ko yung aking example. Okay. Sinasabi ni Congressman, sapat. Sinasabi ko, hindi. Tingnan niyo ang ating mga kulungan. Punong-puno ng mga mahihirap na hindi makapagdepensa ng sarili nila. So nasaan ang tamang sinasabi natin, tamang criminal justice system? Na kapag ka ikaw ay mahirap, ang possible na parusa mo 1 taon, 5 taon ka na sa kulungan, hindi pa nalilitis yung iyong kaso. Hindi pa tapos ang kaso. Napakabagal ng ating judicial system. Na ikaw ay pag nagsakdal o ay pinagsakdal, malamang 5 taon, 6 na taon, minimum. Hindi matitake up yung kaso mo. Meanwhile, nakakulong ka dahil mahirap ka eh. Kaya hindi tama ang criminal justice system natin ngayon. Pag pinasukan mo pa ng death penalty yan, lalong sasama ang kalagayan ng ating criminal justice system. Diyan magkakaroon ng mas malalang problema ng criminality. Madadagdagan pa ng corrupting element eh. Dahil pag ikaw ay death penalty hinaharap mo, ba hindi ka na pwede magbigay ng 50,000 lang. Sasabihin sa'yo ng mga may kapangyarihan, mamahal na ngayon. Dahil death penalty. Death penalty yan eh. Kalahating milyon ang amin ko, hindi rin naman. Hindi na kami tatanggap. Okay, before we continue, bago natin ipagpatuloy ito, gusto ko lang bigyan ng daan. Meron ba sa inyong meron ba magtatanong sa inyo? Meron daw estudyante nandito dahil para masulit ng kape. Good morning po, Kong Lito and Kong Fred, Kuya po. Ako po si Rajel Adora ng La Verdad Christian College. Kanina po kasi nasabi po dun sa, may question po kasi kami na kung yung death penalty ba ay nade-deter yung crime. So, nagsabi po si Kong Lito na marami pong bansa na nagkakaroon ng death penalty pero hindi naman po nababawasan yung kriminalidad. Tapos, nagrebat naman po si Kong Fred na sa kanila yon, iba yung kultura nila. Pero hindi naman tayo katulad nila dahil tayo nasa Asia. So tiningnan po ang Singapore na gumagamit daw po ng kamay na bakal. Pero reference with that, nung panahon po ni Marcos, di ba kamay na bakal din po yung ginamit. Pero hindi naman po nabawasan yung kriminalidad. Paano po kaya yun? Yun po. Go ahead, please. Yan ngayon ang sinasabi natin na consistency ng implementation. Sa Singapore, iba. Pag ikaw nasentensyahan ng kamatayan, talagang i-implementa nila. Dito sa atin, nung oras ni Marcos, isa lang ang pinatay by firing squad. Yun yung drug lord na si Lim Sing. Pagkatapos niyang barilin ng firing squad, hindi na nasundan yon. Pero kung makikita ninyo ang record ng ating pulis, pagkatapos na mapatay si Lim Sing, ay nawala ang droga. Subalit nung pinabayaan ang implementasyon ng death penalty ng ilang taon, medyo bumalik-balik na naman dahil nakalimutan na ng tao ang impact ng kung anong tinatawag na kaparusahang death penalty. Yan. Okay, nasagot ba yung katanungan mo? Okay. Eto, gagawin naman natin. Sa pagbabalik ko namin, bibigyan ko ng 2 minuto si Congressman Castro at 2 minuto si Congressman Atienza. Pero ang gagawin mo natin, una, magtatanong muna si Congressman Castro kay Congressman Atienza sa loob ng 2 minuto. Straight questions, straight answers. At ganun din naman si Kong Lito, straight questions and straight answers for 2 minutes. Bigyan natin sila ng glimpse kung ano ba mangyayari pagdating sa debate nila doon sa Kongreso. Sampulan na natin. Sa pagbabalik po ng programang Bawal ang Pikon, Get It Straight with Daniel Razon. Naman ho na
ibalik ho yun para mabawasan ang kriminalidad dito sa ating bansa. Dahil hindi na, kaya naman ho natatakot lang naman siguro yung sa death penalty, yung gumagawa ng masama. Pabor ako sa death penalty kasi para mabawasan lahat ng masasama dito sa Pilipinas, saka para yung mga gusto pang gumawa ng krimen, matakot. Hindi po ako pabor sa ganun po kasi pwede naman po magbago yung tao eh. Kawawa po yung pamilya nila, kung may pamilya po siya, pwede po siya magbago. Tapos, kung mabibitay siya, di wala na pong pag-asa yung Pabor ako kasi marami talaga mga gumagawa ng mga kriminalidad. Kasi kung hindi ibabalik yung death penalty, marami talagang gumagawa ng mga krimen. Tapos makukulong sila, tapos makakalaya uli, gagawa uli. At marami pa talagang gumagawa ng mga krimen. Ikulong na lang nila kaysa naman ay death penalty pa nila. Kasi buhay yun eh. Masama pumatay. Is mo yung judicial Ito ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Roson. Kasama po natin Capiz 2nd District Representative Freddy Neil Castro. Ang dalisay, wagas at tapat. Ayan. At of course, Buhay Party List Representative Jose Lito Atienza Jr. So, sino ang gusto mauna sa inyong dalawa? O gusto nyo mag-toss coin? Na mag-interpolate. Yung mas gwapo, yun ang mauuna. Ay, siya yun. Ibinibigay ko yan kay... Ay, ikaw daw yun. Hindi, siya. Mas makapal ang bigote niya. Hindi. Ganito na lang, para, at least, para patas. Para, Alam ko naman ang puso nitong ikaw na daw mauna. Ikaw na mauna. Ako na mauna. Ikaw na mauna. Sir, ganito 2 minutes 2 minutes. Lahat ng gusto mong itanong, straight questions. Sir, straight answer lang Yes. Huwag mo lalagyan ng dalisay, wagas at tapat na para Gusto mo buong kaluluwa pa. Ayan. Okay, sige. Timer starts now. Alam ko namang sa loob-loob ni Congressman Castro, sasang-ayon siya sa amin eh. Kaya lang, he's a loyal member of the majority. Merong utos si Pangulong Duterte. Merong utos si Speaker Alvarez. Ano tanong mo sa kanya? Magpasa kayo ng death penalty. Ano tanong mo sa kanya? Tanong ko sa kanya nung una, ikaw ay sponsor ng pag-aalis ng death penalty. Nagbago ka ngayon dahil sa supermajority kayo, di ba? Unang-una, ibig kong sabihin ipaabot kay Congressman Atienza na hindi ako pro-Duterte. Ako ay pro-Pilipino. Hindi ako maaaring utusan ni Presidente Duterte at hindi rin ako pwedeng utusan ni Speaker Alvarez. Itong death penalty na panukalang batas, bago pa man maging presidente, si Presidente Duterte ay nasa advocacy ko na magpapail ako ng panukalang batas na ibalik ito. Ang reason ko ay simple lamang. Ayoko na maiwan ang ating Estado na walang pananggalang sa laban sa mga kriminal, na kung ang isang pamilya ay inubos ng patay, ginahasa ang mga babae sa loob ng kanilang tahanan, sa harap ng magulang, sa harap ng kapatid, at pagkatapos nito ay patayin sila lahat, at pagkatapos niyan ay sumigaw ang mga nalalabi sa pamilya ng katarungan. Kung wala ang death penalty, anong katarungan ang ibibigay mo ang sa pinatay ay kanila? maling suspect. Tama yung sinasabi ni Congressman. Nakakagalit yung mga krimen na gano'n. Kung ang pinatay, hindi naman pala yung may sala. Ang pinatay yung kapitbahay. Mababawi pa ba yung buhay na yon? Kaya sinasabi natin, the death penalty is not in order. Ang mga biktima naman na nabuhay, Kuya Daniel, ay makikilala naman kung sino ang kriminal. Kung sino ang may gumawa ng krimen sa loob ng kanilang pamamahay. Hindi naman yan na magtuturo lang yan ng kahit sino-sino. Ang ituturo nila ay yung nanggahasa at yung pumatay na nanloob sa bahay nila. Ang sinasabi ni Congressman, yung ideal situation, hindi nga ganun eh. Okay. Ngayon,
pwedeng maglagay ng ebidensya ang pulis, wala kang kalaban-laban. Pwede kang mayari sa piskalya, wala kang kalaban-laban. Okay. Pera pinag-uusapan sa sistema. Kaya ang tumbukin natin at magtutulong-tulong kami, reforming the criminal justice system. Okay, babalikan natin yan. 2 minutes. Ikaw naman magtanong kay Kong Lito. Kung Lito, hindi ba na ang tao ang nagdedesisyon kung siya ay gagawa ng krimen? At dahil siya ang nagdedesisyon na siya ang gagawa ng krimen, siya rin ang nagdedesisyon na kung siya ay mamamatay, dahil kung ayaw niyang mamatay, siya ang magdedesisyon na ayaw niyang gawin ang krimen. Kaya ngayon, ano naman ang kasalanan ng batas na death penalty? Ang paniniwala Dahil sapagkat ang tao din naman, ang kriminal, ang nagdesisyon na gagawin niya ang krimen. Tama, kaya ang paniniwala ko, para mapigil natin ang criminality, kailangan tiyak mahuhuli ang kriminal, tiyak mapaparusahan. Hindi yung death penalty. Pag ikaw ay tiyak mapaparusahan, hindi ka gagawa ng krimen eh. Pero kung alam mong makakalusot ka sa isang bulok na sistema, maski na ano pa ang penalty dyan, mayaman ako, gagawin ko ang krimen, bahala na. Malulusutan ko naman sa isang bulok na sistema. So the certainty of arrest is the deterrent to the commission of a crime. It's not the penalty. And if we want a real lifetime sentence, gawin natin, yung panukalang batas namin ipinasok, gawin natin yung reclusion perpetua. Hindi yung reclusion perpetua, after 20 years, pagka good behavior ka, makakapag-apply ka na ng pardon o kaya amnestia. Hindi pwede yung ganoon. Pag ikaw ay death penalty at tiyak kang makukulong ka na habang buhay, hindi. Iisipin mo na rin. Permanent punishment ito. Hindi na ako gagawa ng masama. Tanong. Ikaw ba'y naniniwala na may mga tao na may pera na noong unang panahon ay nahatulan ng kamatayan at sila ay talagang binitay? Merong mangilan-ngilan. Kaya ngayon, pero libo-libo yung mahihirap na naparusahan ng walang kasalanan. Ikaw ba'y naniniwala na hindi dahil di kampanili ang abogado na nakukuha ng mga mayayaman at sa mga mahihirap naman ay hindi di kampanilya, na sila ay pareho na may sapat na kakayahan upang ipagtanggol ang isang nasasakdal sa husgado? Argabyado ang mahirap sa sistema natin ngayon. Ang sinasabi natin, ang isang mahirap ngayon under the present defective criminal justice system, walang laban sa isang mayaman. Kapag ka di kampanilya yung abogado nung mahirap talagang dumalo at dili. Kung minsan hindi nakakapunta dahil walang pamasahe. Talo na yung mahirap. So we have to now reform the system to make sure na yon ay igagalang, pantay-pantay ang kapangyarihan ng mahirap sa mayaman, at yun, palagi ko hindi na natin kakailanganin ng death penalty. Ang aking tinatanong kay Congressman Tapos na, Atienza, tanong mo. Mukhang ito ho ang aabangan ninyo sa pagpapatuloy ng debate na ito. Kailan ang expected Hindi, na? wag mo nang hintayin yung sa plenaryo, Kuya Daniel. Kailangan kami ni Congressman Atienza ay magkaroon ng part 2 at saka part 3 dito. Samahan na kayo. Pwede, maganda yan. Yes. At kayong dalawang talagang magtanungan kayo. Ito ngayon ay part 1. Meron tayong part 2 at part 3. Lagyan ko muna ng part 2. Sige, lalagyan ko ng part 2. Ikaw muna ngayon, Kong. Tanong ka ulit kung may tatanong ka pa. Sino ba magtanong? Ikaw na magtanong. Sige. Ayan, gusto ka pagtanong Hindi, kanina sinabi ko na hindi nasagot ni Congressman Atienza ang aking paninindigan. Hindi mo daw nasagot. Alin doon? Hindi natin dapat sabihin na ang laban ng isang mahirap sa isang mayaman ay hindi patas. Sapagkat, bagamat may pera yung mayaman, pero kung abogado ang pag-uusapan, dapat irespeto natin ang kakayahan ng bawat abogado. Hindi dahil na di kampanilya yung isang abogado, palagi mo nakikita sa TV, palaging pinag-usapan ay magaling siya. Yung tao naman o abogado na hindi mo nakikita sa television, hindi pinag-uusapan ng mga mayayaman,
ay may kakayahan din naman na idepensa ang kanyang kliyente. So yun ang sinasabi Yun mo. ang sinasabi Hindi niya ko na go ahead. huwag muna nating tawaran o Yung huwag kakayahan. nating tawaran ang kakayahan ng mga abogado na hindi dikampanilya. Sapagkat ako'y naniniwala na yung iba'y naging dikampanilya lamang dahil nagkataon lang na humawak sila ng high profile na kaso. Oh. Naging tanyag sila. Oh, Di, Congressman, yung mga overstaying mga detainees, inmates sa mga kulungan ngayon, tulungan natin para sila naman ay makawala na. Sinasabi mo na yung mahirap, hindi disadvantage, bakit nabubulok na sa kulungan yung mga mahihirap? Dahil sa kakulangan nga ng depensa, ng abogado, ng lalakad. At dahil sa wala silang may bayad na pera, 1 taon lang yung kanilang sentensya, pero 5 taon na sila sa kulungan, walang umaasikaso sa kanila. Ako ngayon nakikiusap kay Pangulong Duterte. Political detainees, binibigyan mo ng special na atensyon ngayong Kapaskuhan. Bigyan mo naman ng special na atensyon yung mga nakakulong na mahihirap dahil overstaying na sila, walang umaasikaso. Pero kaya ko kaibigan si Congressman Castro, magaling na abogado yan, magaling na tao yan, magaling na leader ng kanyang distrito. Kaya lang, hindi kami magkasundo sa aming solusyon. Pareho yung aming nakikita problema, magkaiba ang solusyon namin. Sa kanya, patayin. Ako, ikulong ng habang buhay. Oh, yun. Talagang mas Doon sa sagot ni Kong Lito na yun, na hindi mo ba nga nakikita daw yung kaibahan nung mayaman sa mahirap na nakakakuha ng abogado na ito naman mahirap, hindi na yung quality na lang pinag-uusapan. Hindi na talaga totally halos makakuha ng abogado. Kung meron man, abogado di pa amin ang nangyayari. Dahil gano'n na, aminin mo na lang. Oh, Alam mo, Kuya Daniel, ang husgado naman natin, pag nakikita na walang abogado yung preso, ay binibigyan naman ng husgado ng abogado. Yan ang tinatawag nating mga de officio lawyers, no? Kaya ngayon, sinabi ko, na wag naman nating tawaran ang kakayahan ng abogadong hindi dikampanilya. hindi sa tinatawaran yung yung kakayahan. Ang sinasabi ni Kong Lito, let's face the reality na ang kayang bilhin at sakyan ng isang may pera ay Mercedes-Benz. Samantalang kahit kariton, kung minsan nahihirapang bumili yung mahirap. Ganon din sa quality of services. Siguro naman you would agree. Hindi naman pare-pareho ang kakayahan talaga ng abogado. At yung mga mas magagaling na abogado ay talagang mas mataas ang presyo. Acceptance fee pa lang, bali na balakang mo. Alam mo, Kuya Daniel, hindi naman natin pinag-uusapan dito yung mataas na kakayahan. Kundi ang pinag-uusapan lang natin dito na yung minimum competence na kailangan. Hindi naman kailangan maging bar top notcher ka para madepensahan mo yung iyong kliyente. So anong tanong mo kay Kong Lito? Ang minimum, libo-libo yung nakakulong na hindi makalabas dahil yung kanilang kaso hindi tumatakbo sa sistema natin ngayon. dahil sa karami-rami ng kaso na nakabinbin. Overloaded ang ating husgado. Overloaded ang kalendaryo ng ating husgado. Pati dagdagan natin ng mga husgado. Kaya, ngayon. Kagabi lang namigay si Pangulong Duterte ng 400,000 sa mga police officers Pero hindi, kumuha na lang tayo ng dagdag na fiscal, judges para tumakbo yung mga kaso ng mahihirap. Hindi naman puro droga problema ng bansa Yung katulad ng mga problema ng mga libo-libong nakakulong na walang laban. Asikasuhin naman natin yan. Kaya nga, yan ang sinasabi ko kay Congressman Atienza, Kuya Daniel, na inaayunan ko yung dagdagan natin ang husgado, dagdagan natin ang piskal, at yan naman ay ginagawa ng ating gobyerno ngayon. Dahil kung makikita mo, dahil sa programa ng administrasyon na against crime, against corruption, against sa droga, ay nagdadagdag tayo ng husgado. At nagdadagdag tayo ng piskal ngayon. Bakit ko nalaman yan? Dahil tinanong ko yan sa representative ng Department of Justice nung nagkaroon ng pagdinig itong ating death penalty at nagsabi sila na patuloy ang kanilang pagdagdag ng piskal. So yun ang sagot mo. Ano naman tanong? Ang tanong ko naman kay Huwag lang yung edad ko Ha? Alam mo, Congressman Atienza, kung ayaw mong tanungin ko ang edad mo, ganun din naman ang ayaw ko. Ano tanong mo ngayon? Ang tanong ko naman kay
Congressman Atienza, na itong mga reformation ng ating criminal justice system ay hindi mo naman makakamit overnight, sapagkat ito ay pinabayaan noon ng mga nakalipas na administrasyon. Ito naman si Duterte, Presidente Duterte, ay bago pa lang. Counsel, question. You're explaining. You're not Hindi. asking question. Nililay down ko lang yung predicate. Go ahead. Kaya ngayon, ilang buwan pa lang naman siya, kaya kung ang pakay ni Presidente Duterte ay labanan ng kriminal at ito nga ngayon ang death penalty, ikaw ba'y naniniwala, Congressman Atienza, na ang pagdagdag ng ating mga piskal, ang pagdagdag ng ating husgado at ang reformation ng ating criminal justice system ay ongoing dahil sa kampanya ni Duterte laban sa kriminalidad? Hindi ko pa nakikita yan kung, magtapatan tayo. Kung talagang nakikita na natin, nararamdaman na natin, yan ang solusyon. Pero hindi natin nakikita yan Ang biktima ng ngayon, ng injustices committed on the innocent. Meron, yung ba naman sanggol, babarilin mo, katabi ng tatay niya, yung tatay, drug suspect, yung ba, sanggol, ba't mo papatayin? Ginagawa ngayon yan. So, ang ating dapat punahin, yung abuso ng pamamaraan. Kaya ako'y talagang kontra sa kamatayan bilang parusa. Dahil pagka ito'y tinanggap na natin, tanggap na ng mga bata, tanggap na ng mga mamamayan, walang pupuntahan ng ating bansa kundi karahasan, patayan. Ang solusyon sa lahat, patayan. Nagkaroon lang ng konting gusot sa kalye, patayan. Pagka patayan na lang tayo ng patayan, hindi tayo kikita, hindi tayo uulad bilang isang bansa. We have to respect life. Yan ang pinaka-basic, pinaka-fundamental values na may tuturo natin sa lahat ng mga bata. Ipahalagahan natin ang buhay. Do you still have a question to Congressman Castro? Hindi, palagay ko magkakasundo kami. Ito yung debating magkakaibigan. Yes, pero sa yes. botohan namin, So, para kung nakikinikinita si Congressman, magkasama kami against death. Nakumbinsi ka na ba na sumama ka na against death penalty? Palagay ko, sa susunod na 10 taon, hindi pa rin niya ako makukumbinsin. So, Sapagkat ako'y naniwala, Kuya Daniel, na hindi natin kailangan iwanan ng ating Estado na maging defenseless laban sa krimen, at kung ipinagsisigawan ng mga biktima ng heinous crimes na kailangan nilang katarungan, kailangan na may maibigay na katarungan ang ating gobyerno. so you address our audience at ano po ang inyong mga panghuling pananalita para sabihin sa kanila ang pangangailangan, bakit kailangan natin talaga ang mga bagay na ito ay magawa at o hindi gawin. Ako'y nagpapasalamat na itong programa ninyo ay nagbigay ng malayang talakayan sa isyong ito. Napakahalaga nito Itong isyong ito hindi pwedeng pagbutohan ng overnight. Hindi pwedeng railroad ng mayoriya sa Kongreso. Asahan nyo, gagawin po namin ang lahat upang ito'y talagang mahimay natin at maintindihan ng ating mga mamamayan ang magiging bunga ng pagkakamali namin ngayon kung sakaling magkakamali kami. Dahil ang pagpapahalaga sa buhay ng tao ang pinakamahalagang values na may tuturo natin sa ating sarili. Kaya itong ating ituro at hindi iyong kamatayan. Meanwhile, pagtulong-tulungan natin reformahin ang ating criminal justice system dahil yun ang tunay na solusyon upang mabawasan po ang ating kriminal at criminality. At yung mga sinasabi ni Congressman Castro na mga talagang karumal-dumal na mga kriminal sa ating lipunan, makulong habang buhay. Hindi po yung katulad ngayon. After 20 years, nakakalakad po ng pardon. Nakakawala na naman. So dapat pag ikaw ay nabigyan ng parusang life sentence, dapat reclusion perpetua. Perpetual detention. Hindi yung perpetua temporary. Pag yan ang ating sinunod at yung ay turo natin ay yung tamang value sa ating mga mamamayan, magkakatulong-tulong tayo sa pagpapaunlad ng ating bansa at tayong lahat ay pakikinabang sa biyaya ng Panginoon. Dahil sobra-sobra ang biyaya ang binigay niya sa Pilipino. Mayamang kalikasan, masipag, matalino, magagandang tao tayo. Tingnan nyo, ang mga beauty contest, wala na, sawan-sawa na sa Pilipina. Palaging nananalo Pilipina. Dahil nilikha tayong angat sa ibang tao. Bakit tayo gagaya sa kanila? Huwag sila gumaya sa atin.
pagpahalagahan natin ang buhay ng tao at yan, matuto sila na ang mundo ay tatakbo ng ayon sa plano ng Panginoon at hindi sa kahigpitan o kalupitan ng tao. We cannot condone violence because it will only produce more violence on our people. Kaya sana dito sa Kapaskuhang ito, magmahalan tayo at alalahanin natin ang tunay na kabuluhan ng ating pagiging tao. Hindi tayo umusbong na lamang. Tayo nilikha ng Panginoon. Ang may-ari ng buhay ay ang Panginoon Diyos, hindi gobyerno. Gobyerno ay nagpapatakbo lang ng kaayusan. Pero yung pagkitil sa buhay ng tao ay hindi po sa loob ng kapangyarihan ng gobyerno. Pag-aayos ng gobyerno, pagbibigay ng tamang gobyerno, pagbibigay ng tamang katarungan, gobyerno yan. Pero yung buhay ng tao, huwag natin pakikialaman. Maligayang Pasko sa inyo lahat. Yan, si Congressman Lito Atienza. Congressman Freddy Neil Castro. Kung ano ang damdamin at paniniwala ni Congressman Atienza na dapat mahalin ang buhay ng tao, ay ganun din siguro ang pagmamahal ko at pagrespeto ko sa buhay ng tao. Ibig kong ipaabot sa lahat na ang panukalang batas na ito ay aking isinulong sa mababang kapulungan, hindi dahil na binabaliwala ko na parang walang kabuluhan ang buhay ng tao. Ito ay isinulong ko at naging advokasya ko sapagkat ako'y naniniwala na ang buhay ng tao ay dapat iyaman. Ang buhay ng tao ay dapat irespeto. Na kung sinasabi ng iba na ang gobyerno ay walang karapatan na kunin ang buhay ng tao, mas lalong walang karapatan ang isang kriminal na kunin o utangin ang buhay ng tao. Dito sa ating mundo ay kailangan ang katarungan, kailangan ng hustisya. At ako'y naniniwala na ang ating criminal justice system na kung ano ang iyong inutang ay dapat iyon ang iyong ibinayad. Hindi natin kailangan ang isang gobyerno na walang katarungan na maibigay kung ang ating mga taong bayan ay nagsusumigaw na kailangan nila ang katarungan sapagkat ang kanilang pamilya ay pinatay, sapagkat ang isa sa kanila ay ginahasa, sapagkat sila'y nilooban, sapagkat sila ay naging biktima ng karumaldumal, kasuklam-suklam at kakilakilabot na krimen na ginawa ng mga kriminal. Ang pagpatay ayon sa kaparusahan ng ating hukuman ay hindi pagpatay na pagbabaliwala sa buhay ng tao. Sa katotohanan yan, ang ginagawa ng gobyerno ay nagiging instrumento lamang ang gobyerno sa pagkitil ng buhay ng tao sapagkat siya mismo ang nagdesisyon na siya ay mamatay noong desisyonan niya na siya ay gagawa o masasangkot sa isang krimen. In fact, ang gobyerno natin ay ginagamit ng mga taong ito. Ang gobyerno natin ay nagiging kasangkapan pa na kunin o kitlin ang kanilang buhay sapagkat sila ang nagdesisyon na ibig nilang mamatay sa pamamaraan ng gobyerno noong sila ay magdesisyon na gagawa ng krimen na ang parusa ay kamatayan. Ibig kong ipaabot sa lahat na ako ay isang Kristiyano. Ako ay pinalaki ng aking mga magulang na iminulat ang aking mata na nagmamahal sa aking kapwa, rumirespeto sa turo ng na respetuhin ang buhay ng tao. Subalit, hindi ko mapapabayaan na walang depensa ang ating Estado laban sa karumaldumal na gawain ng mga kriminal. Hindi ko mapapabayaan na ang mga biktima ay walang hinahawakang katarungan pagkatapos ng araw. At hindi ko mapapayagan na ang mga taong bayan ay walang katarungan na makakamit sa ating gobyerno. Sa inyong lahat, kaparehas ng aking kaibigan na Congressman Lito Atienza, na aking iginagalang, sana'y patnubayan tayo ng may kapal sa lahat ng araw at oras ng ating pagkabuhay dito sa mundo at maligayang Pasko sa inyong lahat. At itong pagbati na ito ay isang tapat,
wagas at dalisay na pagbati sa inyong lahat. Maraming salamat po. Of course, Congressman Fred Castro ng 2nd District ng Capiz and the Congressman Lito Atienza. Dito po sa, siyempre, mahaba pa hong usapin itong mga bagay na ito. Bilang panghuli, ang akin lamang hong ibig na ipaganyaya sa inyo. Ang bawat tao ay binigyan po tayo ng Diyos ng kapangyarihan na pumili ng mabuti o masama. Meron tayong kalayaan na ang tawag nga dyan ay free will, no? Na magdesisyon tayo. Ang rekomendasyon ng Diyos, piliin natin ang mabuti. Lagi tayong sumide doon sa tama. Nakikita ho natin ang higit na pangangailangan ngayon na ang tao'y mamulat doon sa mas mataas na espiritualidad. Dahil hindi ho makakarating ang isang tao doon sa puntong siya'y papatay. Hindi dadating ang isang tao na siya'y malululong sa bisyo. Hindi dadating ang isang tao na siya ay gagawa ng anumang bagay na karumal-dumal kung ang kanyang kaisipan ay nahirati doon sa paggawa ng kabutihan at naimulat sa isang bagay na pagkatakot sa Panginoon, pag-enhance ng kanyang spirituality at pagkilala sa salita ng Diyos. Kaya sa aming bahagi, siguro ho, bilang bawat isa sa atin, mas maganda na laging isaisip natin na magbigay ng kabutihan sa ating kapwa-tao. Dahil ito'y choice natin eh. Pipiliin mong ikaw ay magpakasama, papakasama ka. Pero ang gusto ng Diyos, magpakabuti tayo. Kaya bawat pagkakataong meron tayo, sabi nga ho, ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat. At lahat ng pagkakataong ibinibigay sa atin ng Diyos, hindi po para gumawa ng masama. Kung bakit tayo binubuhay ng Diyos, hindi para tayo ay gumawa ng kamalian. Hindi para tayo ay mang-argabyado ng kapwa. Kaya tayo buhay, ito'y pagkakataong ibinibigay sa atin para gumawa tayo ng kabutihan. Na kung tayo nagkakamali, gamitin naman natin yung buhay pa rin at pagkakataong ibinibigay sa atin para itama natin yung ating mga pagkakamali at hindi para lubusin ang pagpapakasama. Sana ho ay maging mulat ang ating kaisipan na anumang pagtulong sa kabutihan ang dapat nating laging suportahan. Anumang bagay na mabuti, anumang bagay na maganda, nandun tayo lagi pumanig. At ibigay natin palagi sa Diyos yung ating pagtitiwala doon sa magagawa niya at lagi tayong magtatagubilin na sa ating paglabas ng bahay ay maligtas tayo sa lahat ng mga sakuna. At sa mga usaping kagaya nito ng bayan, hilingin natin sa Panginoon na sana'y bigyang liwanag ng kaisipan ang atin hong mga mambabatas, ang atin hong mga kasama sa Kongreso, kasama sa Senado, para makabalangkas ng mga batas na pakikinabangan ng sambayanan. Sa huli, mananatili pong ang karangalan at kapurihan ay sa Diyos na ating kinikilalang lumalang sa ating lahat. Sana po ay lagi nating pahalagahan ang kabutihang ibinibigay sa atin ng Diyos. Salamat sa mga nandito, sa mga pagkakataon, kahit na holiday na. Thank you so much, Congressman Fred at Congressman Lito, kahit na alam kong kayo yung mga busy dahil ngayon bakasyonan na. At umaasa po ako na bago kayo magdebate ulit doon sa Kongreso ay makikita-kita tayo ulit. Mas gusto ko rito. Para... Saka Kuya Daniel, ibig ko lang na mapaabot sa iyo at sa lahat ng ating mga kasamahan dito, lalong-lalo na sa mga taga-subaybay ng iyong programa, na kami ni Congressman Atienza ay nagpapasalamat din sa iyo at sa inyong himpilan sapagkat ngayong umaga ay binigyan niyo kami ng pagkakataon na makapaglingkod o makapagserbisyo sa ating bayan.